tunggali ni Vice President Sara Duterte. Andyan yung sa survey kamakailan na inilabas, no, yung mga kapangalan, apelidong Tulfo, tapos yung si Secretary Junvic Remulla na laban bawi na ngayon, na nung una ready na siya sa pagkapangulo, baka hindi ready ang mga Pilipino, tapos ngayon parang babalik na naman yata siya sa Cavite. May recent interview din na sa kanya na magka-Cavite daw po. Meron ka na bang naririnig na maaring solido na magiging katunggali po ng pangalawang Pangulo, lalo na backed by kasalukuyang administration po? Admar, wala akong nakikita pang malakas na merong babangga sa base ni Vice Presidente. Si Vice Presidente, katulad ng dati kong sinabi, meron niyang base vote na 30 to 35%. Yung linabas ng isang polling firm, hindi ako nanghihina doon. Bakit? Kasi makikita mo doon si BC 46, laban kay Tulfo na 46, ang undecided 7. Pagdating mo doon kay Robredo, siya ay 51 at makikita mo si Robredo ay 43 at ang undecided 6. So parehong numero. Ang malakas, at nakita natin yon, malakas sa Mindanao, sa kanyang Visayas, pag-aawayan ng balance of Luzon, sa kanya ang Class D and E. No? Clearly established ang source ng support ni Vice President. Ngayon, pag hinabaan mo dun sa 6 na pangalan, sinong nabawasan ng support? Sinong nabawasan ng preference? Si Robredo at si Tulfo. Si Vice Presidente ay I think nasa dun sa maramihan, tingnan natin ha, dun sa maramihan she's 43. No? So, ibig sabihin, pag tinali mo yung kay Robredo at kay Tulfo, she will end up an average of 43 sa against several. Hindi siya ang nawalan ng boto. Ang nawalan si Robredo at si Tulfo. Anong ibig sabihin nun? Malambot pa ang suporta kay Robredo at kay Tulfo. Yan ay nangyari after ng announcement niya. Yung survey was I think 2 weeks after the announcement. Isa pa lang naman yung survey, hindi yan final decision. Para ang mga tao ay magsabi na, malakas si ganito, malakas dito. Yung nagtay, sa tingin ko yan, kaya ko sinabi yung undecided, kasi may undecided na sa pakiwari ko, ay kaya naging undecided dahil naghihintay ng kasagutan sa mga issues. Ito ring survey na ito ay hindi nangyari nung dinedemolish siya. Sa aking paningin, yan ay mas bababa. Okay? Pero hindi bababa sa 30 to 35%. Kasi yan ang base na boto ng Duterte nationwide. So, hindi ako alarmed. Ang nagdududa lang ako, commissioned survey daw yan, bakit ilinabas? Ngayong panahon na ito na nagliligawan sa boto. Ang pagkakaintindi ko, gusto lamang daw makita nung nag-commission para matulungan ang kanyang mga colleagues sa Senado. Dapat yan hindi linabas publicly. Kasi kung yun ang intensyon, edi dapat nag-usap sila o paano pag ganito ang resulta. That only tells me that they're very concerned. So tama yung ginawa ni Vice Presidente na reshape niya yung arena from being a respondent to being a frontrunner for 2028. That shows that she is a frontrunner. Opo, dagdagan po natin ng mga possible scenarios po, ma'am. If ever po na magkaroon ng desisyon ito pong Korte Suprema pabor po kay Vice President Sara Duterte, or itong impeachment court pabor kay Vice President Sara Duterte, mas lalo ba na titibay yung kanyang
magiging ano nito, puntos nito, and if ever naman po na ma-impeach ang pangalawang Pangulo, kasi nababasa ko rin sa social media yung mga suggestion ng ibang mga netizen na halimbawa na kung ma-impeach ang pangalawang Pangulo, meron pa namang Duterte na maaring qualified na during that time, which is si Mayor Baste. Baka mapunta rin doon yung suporta na intended for Vice President Sara Duterte if ever po na ma-impeach naman po. Ano po nakikita nyo po dyan, Prof? Alam mo, Admar, yun yung tinatawag na shared brand. Nakikita natin, there was a date sometime in April 22 when the father had the ICC what they call this presentation of the charges and the jurisdiction issue, and while the Vice President was undergoing this probable cause hearing in the House. So makikita mo sa shared brand, pag naapektuhan yung isa, may apekto dun sa mga anak, no? Pag naawa ang mga botante sa ginagawa kay former president, may effect rin sa mga anak. Yung kung ma-impeach siya, sa tingin ko nasa lansa na maigi ni Vice President Duterte, who will take over. And I think that becomes now a chess move that is very hard to respond to. Kasi una-una, walang kalaban dun sa kabila na nakikita nilang malakas. Pangalawa, magsasanib puwersa pa sila. Ano yung agreement tungkol sa pagsasanib puwersa? So lahat yan stand still hanggat matapos yung impeachment. Kung natapos ang impeachment na si Vice President ay hindi na convict, wala na. Kumbaga, all odds shall make it. Kung na-convict siya, there are scenarios and they have actually lined up the possibilities of other candidates. Malakas pa rin ang puwersa ng Duterte-backed candidate kasi sa nangyari dito sa impeachment. So mahalaga ang Korte Suprema dyan, mahalaga na sana maaga silang magdesisyon para nakakasama yan dito sa usapin ng trial. Kasi yung decision dun sa forthwith medyo delayed na, pero at least nakatulong rin yon para dito sa susunod na hearing. Opo. Prof, huling topic na lamang po, balikan natin yung issue dito po sa trilyon peso nata na halaga ng flood control anomaly, corruption, kasi mas malaki pa itong perang involved dito kumpara doon sa impeachment. Meron pong pahayag ang ombudsman na nakikita nila mga mastermind dito ay sina dating Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Representative Zaldico na tila sumusuporta doon sa mga pahayag ni Guteza dati, dito sa tawag nito 18 Brave 18. So nakikita nyo po ba nauusad na yung investigasyon ukol dito at para matanong na rin development din doon sa naging investigasyon, partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Anong nakikita nyo po dito, ma'am? Ginamit din po yung testimonya ni Guteza against kay Speaker in support din doon sa sinabi ng Brave 18 na sumusuporta doon sa pahayag ni Guteza, yung mga pahayag ni Zaldico, pahayag ni Speaker Romualdez din po, Prof. Alam mo yung 61 pages ng ombudsman, pag binasa mo yon, hindi mo maintindihan yung committee report ng Senado. Kasi tinanggap ng ombudsman yung sinabi ni Zaldico at ng Brave 18. Samantalang sa Senado, hindi mapatawag. Kasi nga daw, yung parliamentary courtesy. Hindi ko maintindihan ba't hindi mapatawag yung Brave 18, no? So, dalawang sangay ng gobyerno, magkaiba ang evidence na ginagamit, magkaiba ang resulta. Kaya nasasabi ko, meron pa rin pinagtatakpan. Pangalawa, kung naiintindihan nyo yung budget process, hindi naman pwedeng ang mastermind lamang si Speaker at si Ko. May pumirma ng budget, kaya naging batas. May nag-release ng allocation, at yan is purely executive.
So, kung tinatanggap ng ombudsman yung sinabi ni Ko at ng Brave 18 at huminto sila kay speaker, may problema ako doon, no? May problema ang ilang kababayan natin dahil naiintindihan natin dito sa Pilipinas kung walang basbas ng pangulo, walang mangyayari. So ako, I'm hoping na palawakin, no? Oo, nakuha mo si speaker at si Ko, pero incredulous, katakataka na hindi makakasama ang presidente dito.